Mayong adlaw, usab kaninyo tanan. Ang hinaut ako nga naamos sa maayo nga kahimtang. Karong adlaw, maayo ang inyong panglawas, malipayon ang kasing-kasing, malinaw ng hunahuna, buhi ang inyong relasyon, pakigsandurot sa Dios. Hallelujah! Ug ang inyong paglakaw uban kaniya, ikalipay ninyo. Dili tong laglakaw nga murag napugos, kana bitang naglakaw nga napugos, paguyod man na. Magpaguyod. Magpadayong pagyod ang uban. Magpapasan, pinugos man. Pero kanang ikaw mismo excited ka, you walk on your own. Diba? Mag-una-una pagani ka. Una-una paglakaw, dagan pagkakaya, excited man ka. No? There is this unexplainable joy, of overflowing from within you. So you want to just keep going. In fact, on occasion you would go ahead, di ba? Rather than fall behind. Paguyod, patawag, uy dali na ba? Dali diha ba? Ana gani. Pero excited ka, wala na mo ingon nga di na kinanglan. Pagdali diha, di na kinanglan. Di ba? Ikaw tong eager ka, panikad ka, purado ka, no? So, karong takna, karong adlaw, padayon ta sa ato ang pagtuon sa sinulat ni Pablo ngadto sa mga taga Galatia, chapter 3, no? Basahon nato ang verse number 6. Verse number 6. Ingon sa sulat ni Pablo din consider Abraham. To consider means think about properly and carefully, di ba? Huna-huna ninyo si Abraham. Ingon ang Bible, he believed God and it was credited to him as righteousness. Nituo siya sa Dios o kadto giisip nga pagkamatarong para kaniya. Meaning to say, mao to ang sakto. Di ba? Sa diyang mituo siya, mingon ang Ginoo, mao na'y sakto, mao na'y tama, ning tuo siya. But of course, as we all know, ang pagtuo ni Abraham, dunay pagbuhat. Dunay pagtuman. Klaro kayo na sa Biblia nga ang pagtuo nga wala nagabuhat, patay nga pagtuo. Faith without corresponding action or without works or without obedience is dead. Dead means useless. Anything that's dead, dead animal, dead plants, dead person, anything that has died is useless. Pag mamatay na ganina, wala na may pulos. Taong mamatay, lubong, wala may pulos. Diba? Di nataka istorya, di nataka paminaw kanta, diba? Di nata makadawat og hinabang, wala na. Baho na nuna, og di ni mo na ilubong, baho na. Diba? Muna nga mga patay, dispatsar na dayon. Diba? Muna ang pagtuo, pagbuhi, may action siya. Hallelujah, puslanon kaayo siya. Diba? Let's think about this man, Abraham. Diba? Basahon lang na ako ning argument ni Paul din about him. And then later on, we will discuss, some very important aspects of Abraham's life. Verse 7, understand then that those who believe are children of Abraham. Sabtan ninyo nga kadtong nagtuo na himong mga anak ni Abraham. Nagtuo ka ba? Nagtuo ka ba kay Kristo? Nagtuo ka ba sa Ebanghelyo? Di ba? Nya ang pagtuo nimo kay Kristo may action ba? Ning tuman ba ikaw? Ning sugot ba ikaw sa pagbunyag sa tubig? Kay aksyon na sa pagtuo kanang bunyag sa tubig. Dili na pagkambyo og relihiyon. Pag-aksyon na nga nagtuo ka kang Hesukristo. Si Hesukristo nagpabunyag. Kristo na ganito, Ginoo na to, nagpabunyag pagyod. Ning submitar siya, ang nagbunyag kaniya si John the Baptist na ikog mangani. Ingon si John the Baptist, dili ko angayan bubunyag nimo. Bisang gani pagtangtang sa ikot sa imong sandal, dili man ko angayan. Pero ingon si Jesus, let it be for now. Because we are obeying the righteousness of God. Ginasunod nato ang pagkamatarong sa Dios. Dili ta magbuot, mutuman ta. Sige na. So, bunyagan siya ni John the Baptist, di ba?
Ang pagtuo na ay pagbuhat na. So si Abraham nagtuo, no? Nya nagbuhat. So ang tanan nga nagtuo, mahimong mga kaliwat ni Abraham, meaning to say, muliwat ka kang Abraham. Nya si Abraham nagtuo og nagbuhat, liwat ka niya. Ikaw pod mo tuo pug ka o mubuhat pug ka. Malipayon, malinawon, dili pinugos. Tanan nga gihimo ni Abraham sa iyang pagtuo o sa iyang pagtuman, wala gipugos sa Dios kaniya. Halimbawa, sa Genesis, no? Nilakaw si Abraham. Kay nituo siya sa giingon sa Dios nga biyahe ang imong nasod, biyahe ang imong bang mga banay, lakaw ka. Lakaw siya, wa man siya gipugos sa Dios. Man siya, unsa lakaw ka dili, gisunod-sunod siya og kutsilyo diya siyang likod. Nya dutan siya dinhi aron lakaw gyud siya. Wala man. Naglakaw man to si Abraham, iyang kaugalingong pagbuot, malipayon kay ngano nagtuo man siya sa giingon sa Dios. Naghimo siya mga altar kada asa siya moadto. Nagsimba siya sa Dios nga buhi, altar. Wala man to gipangayo sa Dios kaniya pagsimba nako, paghimog altar, wala man. Naghatag siyang ikapulo ngadto kay Melchizedek. Paminaw pagayo ha. Paginaw, paminaw mo. Sa importante nga lesson, gisangpit na ko ni, gilakbitan na ko ni, gibinisaya pagyud ako ni para masabtan kay ninyong tanan, no? Kadto mga nagapaminaw nato nga dili mga Bisaya, pa-translate na lang mo. Si Abraham sa Genesis 14, nagkasugat sila ni Melchizedek, mautong panahon nga gikan siya sa gira ug nidaog siya. Naluwas niya si Lot ngayong pagumangkon ug ang panimalay ni Lot. Nakabihag siya daghang mga butang. Gipakaon man siya ni Melchizedek nga hari o pare sa Jerusalem og tinapay nga gipainom og bino, murag gipa-communion siya ba. So out sa iyang kalipay, hatag siya og 10%. Wala man to gipangayo ni Melchizedek gikan ganiya. Wala siya mohatag ikapulo pagkasunod Domingo, walihan dayon siyang Melchizedek. Na mga Kristiyano dalo kayo di manghatag og ikapulo, dili hatag, dili man nga nana. Wala man to gipangayo, kabubuton man to ni Abraham kay nagtuo siya sa pagkamaayo sa Dios sa iyang ginabuhi, and as response to that faith, he gave generously out of his own heart. Inside nag-decide ng 10% niyang yatag. Dili si Lord. In the beginning. Gihimo lang later on nga balaod, panahon ni Moses. Oo, gumikan man sadto kang after kay Abraham si Jacob si Israel naman ang pangalan, no? Si Jacob, si Israel, nagsaad-saad manggod nga ang tanan niyang mga kinitaan, 10% iyang ihatag ngadto sa Dios. Nya wa man niya tumana. Butangan bitaw siya balaod para lang yun ma-emphasize nga ang tao bisag unsa og sad di na makatuman sa iyang kaugalingong kabubuton, mapalpak gayud ka na siya. Ma-realize niya nga gikinahanglan niya ang Dios. So si Abraham, kita mahimutang mga kaliwat ni Abraham. Ay pre nga kita tanan, gamong naminaw na ako, muliwat mo ni Abraham. Ako dapat muliwat ko kang Abraham. Masinog tanon ngadto sa Dios. Now, uban pa ana, madiskasan pa na nato karon taon-taon. But here's another important word na gusto na kabusahon about Abraham. Verse 14. Niliambak ko sa verse 14. He redeemed us. Kadang he si Jesus Christ na. He redeemed us, gitubos kita niya in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Gitubos kita niya aron nga ang panalangin nga gihatag ngadto kang Abraham moabot pod ngadto sa mga Hentil pinaagi kang Kristo Jesus, no? Aron ang panalangin ni Abraham makadangat sa ibabaw sa mga Hentil diha kang Kristo Jesus, aron makadawat kita sa saad sa Espiritu pinaagi sa pagtuo. Ang pangutanan nako mga igsoon, what is this blessing of Abraham? Blessing given to Abraham. Unsa nang blessing nga gihatag ngadto kang Abraham? Some of us will easily conclude material nga mga blessing, di ba? Modiretso dayon ta sa material. Abi ninyo ngano ingana kita tungod kay inclination nato is very materialistic, di ba? Dili nato makita ang blessing nga mga spiritual. Mas makita nato ang blessing nga material kay material ang conditioning sa atong pangisip. Ang conditioning sa atong kasing-kasing is siding towards materialism.
Mo na nga dili kay nato ginakwentang blessing ng mga espiritual. Abi nato dili kay na blessing, mas blessing ning sakyanan, bala, yuta, alahas, ana kwartang daghan, limpak-limpak, higda-higdaan nimo ini kagabi blessing na. Unsang blessing nga gihatag sa Dios ngadto kang Abraham? Nga gusto sa Dios moabot pod ngadto sa tan mga hintil nga nagtuo sa Ginoong Jesucristo ug maingon man usab nga makadawat sa saad nga maong balang espiritu. Yeah? Unsa man ang blessing? You know, suddenly as I was reading this passage, just coming here, no? A few minutes ago, when I was reading this, no, ni santod gyud sa akong pangisap. I believe it is of the Lord nga ang blessing din I'll tell you the blessing here, no? Una, relationship with God. Relationship with God that turned into friendship with God. Sabi ninyo, no, nabayay mga relationship nga dili friendship. Pag friend na gani mo, grabe na nakaayo ba? Daghan man kaayo mga relasyon pero dili amigo. Nay mga magsuon nga dili amigo. Nay mga magtiayon nga dili sila amigo. Mag-asawa lang sila according to the law. Diba? According sa balaod, magtiayon sila, naminyo sila, gikasal sila, pero dili na sila amigo. Nagtipon sila sa gihapon sa isa ka bubong, pero kanya-kanyang kaon, kanya-kanyang lakaw, pag uli, way tingganay. Oh. Diba? Pero here, Abraham started with a relationship. No? It was a blessing that God spoke to him. It was a blessing that he was spoken to by God. He received God's word among many people in this place, in the place where he was living at the time. No? The place where Abraham lived was reeked with idolatry. Grabe ang pagka-masimbahon sa Diyos sa mga tao sa lugar nga gipuy-an ni Abraham. O siya, sa kadaghan sa mga tao dito, siya ang giistorya sa Diyos. Siya ang gitawag, siya ang gibitar. Dili ba na panalangin? Kanang istoryahon ka sa Diyos? Musugot kag bundakan kag daghang mga materya nga bagay pero wa ka istorya sa Dios. Wa ka tagaig pulong, why revelation ni abot sa imong ginabuhi, sugot ka. Musugot ka kung materialistic ka. Pero kung nakasabot ka sa matuod nga panalangin, no? Nga mulungtad hangtod sa way katapusan, dili nimo igsapayan bisag walay mo abot nga mga material. Basta ang imong relasyon sa Dios buhi. O ang imong relasyon is little by little, slowly but surely turning to becoming friendship with God. Pareha kang Abraham, nahimo siyang amigo sa Diyos. Suon nga higala sa Diyos. Grabe nga blessing. Gusto ni Lot, tanang mga hintil, makarelasyon po nila ang Diyos. O dili lang makarelasyon ang Diyos, mahimong amigo ang Diyos. Well, excuse me. Tungod kay amigo ang Diyos, ginasimba nila ang Diyos sa mga igsoon. Maminaw mo, I believe this is a very important understanding coming from the Lord, the Holy Spirit, who gives us things, teaches us the right way. No? This is not the product of study. Mga igsoon, I'm telling you, I'm not bragging. Wala ko'y interest manghinambog ninyo. Pero kani siya resulta sa siging yango ngo sa espiritu sa Ginoo, tudluoy ko Ginoo, butangi kog panabot kanang gikan nimo, ang imo pangkong ilito kang pulong kanang imo. Dili sad ko mahimong hinawayon Ginoo ngadto sa uban. Mo na akong ginaampo pirmi. Nga ako mahimong matinud-anon sa kung unsa ka nang ginahonghong sa Ginoo ngani kanako. But also very careful ko nga moingon. I am not claiming I have become suddenly super spiritual, more spiritual than all the others. No, my friend. Pareha ra sa ta nakigbisog sa kaluyahon sa unod kada adlaw. Pareha ra ta nga nakigbisog sa tentasyon sa sala nga naglibot kanato. Taas, ubos, kilid, bisag asa ta moadto. Pareha ra ta nga mamahaw maniudto manihapon. Pareha ra ta. But by the grace of the Lord Jesus Christ, you know, He has given us an invitation to walk with Him, very much like Abraham. That's why when God spoke to Abraham, immediately Abraham obeyed because he believed. Just like that, he went. No, larga na, dala iyang asawa. O, nagimbitar pa siya laing mga nikuyog. Nikuyog, si Lot ang pagumangkon.
Ninglakaw sila. And it was credited to him as righteousness, meaning it was the right thing to do. God looks at it as very pleasing to him because it was the right thing to do. Nobody would ever do that in his right mind. Kinsa ba yung tao imong himo ana no? So, kung tama imong isip, tigulang na ka, 75 years old na si Abraham when the Lord spoke to him for the first time. 75 na. He was long time retired. Wala na siya plano to start life all over again at age 75. Humanly speaking, it's totally unreasonable and illogical. But faith comes because whenever God speaks, He wants to gift the person He was speaking to with the gift of faith. Because faith comes by hearing and by hearing the Word of God. And faith is more important than gold. My dear brothers and sisters, mo na blessing of faith. Panalangin na sa Ginoo, kita mo diretso mangutas material dayon. Abi nato ang produkto sa atong pagtuo material. Abi nato kay dako na tagbalay, dako na sa tagpagtuo, kay bag-o tag sakyanan, dako kaayo ukupan na isa ka linyas karsada, dako na sa tagpagtuo. Not necessarily. You can have the biggest house in the nation and remain kindergarten sa imong pagtuo. Kaya, lahi isa nga dynamic, mga igsoon. So, si Abraham, ang panalangin ni Abraham, mga igsoon, relationship, nga nahimong friendship with God, and all in all, nahimo siyang worship. No? Let me explain this way, because si Abraham, siya man ang atong amahan sa pagtuo, giunsan niya pag-worship ang Diyos niya itong panahon na. God blessed him with this relationship, friendship, nga tungod niya na ang iyang worship was simple. Wala say rules, ritual, ceremonies nga ginasunod. Wala po siya lugar nga specific nga dito siya muadto kay mag-worship. Wala po prescribed nga halad nga kinanglan mo yun na iyang buhaton. He would just build an altar, whatever it is, altar there, no? Diba? Worship siya sa Diyos. Nagkanta ba siya? Why record nga nagkanta si Abraham? Nagkanta ba siya paspas? Nagkanta siya mingaw pagkahuman? Na ba siya mga musical? There's no record with Abraham. Because first and foremost, it was a relationship that developed into a friendship. All the other things are unnecessary. If they come, praise God. If they don't, no, wala problema. Ang importante na may relasyon. Nagkalalo ang inyong relasyon. Himo mong suod kayo. No na siya. Si Abraham ang gitagana na nga kahigayunan mga kaigsunan. So siya, naglakaw siya kauban sa Diyos, diya sa pagtuo, gitawag katong iyang paglakaw kauban sa Diyos nga pagsimba niya sa Diyos, gitawag siya sa Diyos nga kanang amigo sa Diyos, di ba? No? Givalue ni Abraham ang iyang pagkaamigo sa Diyos. Abi ninyo, givalue niya ang iyang pagkaamigo sa Diyos. How do we know? Nga iyang givalue ang iyang pagkaamigo sa Diyos. Niabot ang panahon nga gitistingan si Abraham sa Ginoo. Testing katong pagpangayo ni Lord kay Abraham sa iyang anak in Genesis chapter 22, testing ni Lord kay Abraham. I don't know for what reason, no? Siguro mo tanong, ngano gitistingan man sa Ginoo si Abraham? Wa may tubag sa Bible god, maglisod tag tubag ana. Pangutan-on na lang nato unya, puhon si Lord ana. Pagkita ay na nato. Pero in the case of Abraham, it's clear nga gitestingan siya. Unsa ang testing? Ihatag ang imong anak. Kanang kaisa-isa nimong anak, ihatag. Nganong dali ra kaayo si Abraham disugot? The following morning, early the next day, ang Bible nagingon, early the next day. Nilakaw si Abraham, giguyod niya si Isaac. Apoy ni uban nga mga sulugoon, dala og mga kahoy. Nilakaw siya, niadto siya sa bukid, kay niingon man si Lord, offer me your son on the mountain that I will show you. Ihalad nimo ng imong anak sa bunton na ipakita nimo. Di ba? Tulo ka adlaw ang ilang paglakaw before niya nakita ang bukid. Tulo ka adlaw. Kita pa to, mingon tag, dirira na ako ni ihalad kay. Ihalad man dahil niya, ihalad, patyon ra ba ni? Maura man pataya og dinhin ako ni himuon yan palakpon pamantag tulo ka adlaw. Walay nga na nga hunahuna ngano givalue ni Abraham ang iyang relationship, ang iyang friendship sa Diyos. He cannot afford to lose the friendship of God over his life.
Ang relationship niya that is turning to becoming friendship, becoming more intimate with God, cannot be afford to lose. Abi ninyo mga igsoon, importante kayo. Many times kita, wala bili ato relasyon. Wala bili. Mga tao, manluod, lakaw lang na yun. Di gani mananghid. Ipapainitan pa na nimo, ipakaon pa na nimo, pero masuko na, maluko na, bundak, pabultakan. Wala ginabalyo ang relationship. Nag-anam kagahi ang atong mga kasing-kasing. And yet we are the people that goes to church building every week and worship God with all this noise, with all this ritual, ceremony, high-tech nga mga gamit, with all these skillful people that leads us into the presence of God kunuway. Pero tanaw ang atong mga buot, tanaw ang atong mga attitude. Most of us are not. Because nakulangan kita sa tama nga discernment, mga kaigsunan. The Spirit of God is no longer working in many aspects sa kinabuhi sa mga Kristiyano. Kaya ang verse nagingon, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. And when we receive the promise of the Spirit, that Spirit will stay with us and will make our heart soft and tender at all times. He will teach us the ways of God. He will teach us the manner of His person as the Spirit. He will teach us about what's happening around us so we can react properly in a way that He wants us to react, not according to the flesh. As I'm saying this, my dear brothers and sisters, I can sense that God is speaking to many of us, including me. I-value nato nga to relationship sa iya nga mahimong friendship. Abi niyo, pag relationship, no, very informal. Walay rules, walay regulations, walay ritual. Wala na kinahanglan nga uniform pa jud ka. Kana magkita mo sa imong uyab, di mo magsabot na mag-uniform jud ka dayang kita biyata. Ma'am, kita mo. Dili man ang uniform imong gipangita. Nganong yan magawa ka nag-make up? Make up di imong gipangita, di man. Mulabaw pa dayang make up kaysa ako Nganom dahil nagmata ko sa buntang, wa pa ko kapanghimuta. Di dahil ka gusto na ko. Makusab dahil mong gusto na ko. I mean, come on. Mga igsuon, napulihan na sa klase-klaseng ritual o mga balaod sa tao. Ang unta, pakigrelasyon nga gusto sa Diyos, ma-establisan nimo og niya. Nagagutro ka sa ritual o tanang klase sa ceremony. Pero taphaw ang imong pakigrelasyon sa Diyos. Naana sa imo ang tanang kaalam o kahibalo sa kalibutan. Patong-patong na ang imong diploma o uban pa nga mga nakabot kunuhay. Pero wala mo gamot ang imong kahadlok o paghigugmang, pagtahod sa Ginoo. Wala ka ba mag-ula? I'm not saying this from them. I'm saying this by the grace of the Lord to bring conviction into your heart. That so truly you will become the man, the woman that God wants you to be. Si Abraham, simple lang ang iyang pagsunod kay Diyos sa Ginoo, mga igsoon. No? Simple lang. Kaya na yun na Bible, consider Abraham. Nahimo ba siyang ingunan to kay nasa ritual, kay nagsunod siya? No. The law came 430 years later. No. Wala pa ang balaod. 430 years pa ay ni abot ang balaod. Ang naibot nga balaod, dili makausab sa covenant nga gihimo sa Dios kang Abraham. Unsa ang covenant sa Dios ngadto kang Abraham? Ikaw, akong amigo, panalanginan ta ka, panalanginan ko ang imong kaliwat. Ug ang imong kaliwat magdalag panalangin sa tanang kanasuran. Kinsa man nga kaliwat ang magdalag panalangin, katong liwat kay Abraham. Pag dili ka mo liwat kay Abraham, maglisod og dalag panalangin ang imong inabuhi. Again, I believe the Spirit would want to speak to us to long for the simplicity sa pagsunod sa Ginoo. Relationship that's deepening, becoming friendship with God. Siyempre, makulbaan ta kada sig pistingan po tanilo niya, di niya takapasar. Pero salig ta sa Ginoo.
Tabangan lagi ta niya, whatever test, kung naamang galing siya, giandam nga test sa tuwa, i-prepare niya nga itong kasing-kasing. Tagaan po ta niya grasya na makatikang ta. Mahimo na to because, He will help us to honor Him. He knew we cannot do whatever He wants us to do on our own. He knew that we need help. That's why He gave us already the Holy Spirit to help us in all areas in the buhay. Hallelujah. Consider Abraham, guys. Gi-review na ko ni tumiyaging mga adlaw kinabuhi ni Abraham beginning with chapter 12. Amazing kayo. Amazing kayo. Wala pa'y balaod, wala'y ritual, wala'y adlaw sa simba, wala'y lugar nga ginasimbahan sila. Naghimog altar bisag unsa lang. Pareha ni Isaac o ni Jacob, paghimog altar katura mang batong yang gigida-gidana ng gabi nilakaw siya. Kay niikya siya sa kasuko sa iyang kaluha nga si Esau. Himo niyang unlan tong bato, nagdamgo siya. Kita siya langit na briyan, saka kanaw mga anghel. Pagabuntag ningon siya, mura nigbalay sa Diyos din. He must be a house of God here. Bethel. Bato iyang gihimong altar. Bubuan niya, og lana. Idawat ba sa Diyos to? Simplicity. You can offer God anything. Pero ang the best yun, kanay mong kasing-kasing, kinabuhi, ihalan mo. Kaya nga sa Romans 12, no? You remember the verse, I urge you therefore, brothers and sisters, by the mercy of God, you present your bodies, offer your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your true and proper worship. Romans 12 verse 1. Offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Ubang translation, your true and proper worship. Ihalad ni mo, inabuhi ba? Maging obedient na ka sa iya, tanang adlaw ba? Tanang oras, tanang dili, Domingo lang, kanta-kanta, sayaw-sayaw, magsimba kunuhay. But the rest of the week, lives a disobedient life. Yeah, you call that worship? No, come on. Si Abraham wala to'y adlaw. Tanang adlaw niya, pagsugot, pagtuo, pagsugot sa Ginoo nga iyang amigo. God speaks to him, he speaks back to God. They are always in constant conversation with God. He walks with God all the time. First thing iyang buhaton wherever he would go, offer an altar, make an altar to the Lord. Amen. Do a sacrifice for the good of the Lord, for the glory of God. Balik ko na ako. Consider si Abraham. Kay ikaw nahimong kaliwat ni Abraham. Kaliwat means liwat ka, dapat kang Abraham. Pero ang pangutana, tinuod ba na sa iyong ginawi? Nag-anam ka ba pahimo ang liwat ni Abraham? O nag-anam ka ka-religious, pero layo kay kang Abraham? Napuno, nagtaring-taring ng imong gidabuhi. Di nakaangayan tanawon sa mata sa Ginoo. Sa kalibutan siguro murag nahimuot sila nimo. Pero sa mata sa Dios, unsa ang ginapangita sa Ginoo nga tinuod nga magsisimba? According to John chapter 4 verse 23 and 24. The hour is coming and now it is here that those who will worship the Father will worship Him in spirit and in truth. For the Father is seeking to worship Him. For God is a spirit. Those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. The hour is coming and now it is here. Kasi gusto ibalik ni Lord ang panahon sa simplicity nga pareha kang Abraham. Ang ritual sa mga ceremonies panahon ni Moses, gituyo to pagtukod sa Diyos para sa duha kay hinungdan. To establish the holiness of God, no? Masilsil gyud sa pangisip sa mga tao ba nga ang Diyos balaan niya ang tao makasasala. O na siya. Tuyo aton tanang mga balaod, hala gidugang mga balaod. The more lost, the more people are proven to be lawbreakers. Disobedient, hardcore mga kaigsunan. The more they cannot fulfill.
para lang yun ma-realize nila unsa sila kadautan, unsa sila kagahi ug ulo, unsa sila ka makasala. Then they will begin to cry out for the mercy of God. Allow ni Lord to prepare the people of God for the coming of the Messiah. They will see the beauty of God in Christ Jesus. The glory of God in Christ Jesus. Makita nila. They will start embracing Him, start believing, start obeying the promptings of the Spirit, very much like Abraham did in his life. They will walk with God and become friends of God, in a relationship with God, in friendship with God. Hallelujah. Magampo ta mga igsoon. Pasalamatan nato ang Diyos nga nagtawag ka nato og nagapadayon pag-istorya nato pinagi siyang espiritu. Mangutan ako ninyo, when was the last time the Lord spoke to you? And what did He tell you? Follow-up question, reaksyonan po nimo ang giingon ni Lord si minabuhi. Pareha kang Abraham, liwat man kang Abraham. Honestly speaking, all of us nag-struggle pag-abot na sa obedience. That is why you need to strengthen and deepen our relationship with the Spirit. Kaya siya naman na makatabang. Siya mutabang nato. Di nato mahimo on our own, mahimo niya. Mahimo nato when the Holy Spirit enables us, helps us. Hallelujah. And praise God, walay condemnation and judgment from Him. Hallelujah. Father, thank you for your love, your grace, your mercy. Daghang salamat, Lord. Ikaw nga nakigsulti kang Abraham, nagatawag pud usab ka namo, pinagi kang Kristo og sa iyang ebanghelyo. Kami nagasugot pud pinaagi sa pagtuo, paghinulsol, o pag kinabuhi, Ginoo nga masinugtanon, ulo na kami mga lapses, na kami mga kagulamon. And yet we are bouncing back, dear Lord God. Hallelujah. Rising out, O Lord God, of our defeat, and by your grace and mercy, turning our defeats into victory, so we will have a testimony to the glory of your name. Salamat, O Lord. Gusto nimo nga kaming tanan mahimong liwat kang Abraham. Ang pagsimba kinasing-kasing, tanang panahon, bisan asa dapit, walay adlaw, walay tagna, walay oras, walay ritual nga ginasunod. Gikan sa kasing-kasing. It is a real blessing, Lord. Sa diyang nahimo kaming nakigrelasyon nimo o nahimong amigo nimo. We pray we have a revelation, Lord, not to afford losing our friendship with you. Dili na mo ibaylo ang friendship with you sa friendship sa kalibutan. Nag-iun ka sa sinulat ni Apostle James. Na dili na mo ibaylo ang among pakig-amigo kanimo sa pakig-amigo nga ginatanyag sa kalibutan. Tagay kami discernment, O Lord. Tagay kami humo ka kasing-kasing. Salamat kay the Lord. We bless you and honor you. In Jesus' name. Amen. God bless you.